Magandang araw, narito ang latest update natin patungkol sa dating bagyong Wilma na ngayon ay isa na lamang na low pressure area. So dito sa latest satellite image natin, mapapansin po natin na halos humalo na dito sa shear line ang dating tropical depression na si Wilma at kanina nga alas 8 ng umaga, naging ganap na low pressure area na lamang to at ngayong alas 10 naman ng umaga, ito ay tinatayang nandito sa may bandang Kataingan, Masbate. So dahil nga naging low pressure area na lamang ang Wilma, ay wala nang pong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Subalit, mapapansin po natin yung makapal na ulap na dala ng shear line ay ilang araw na rin tumatama sa kanlur or sa silangang bahagi nga ng Luzon at ilang bahagi nga ng Eastern Visayas. Kaya mayroon pa rin po tayong weather advisory o yung babala patungkol sa ulan na dala nga naman ng shear line. So, himayin po natin ano yung mga lugar na inaasahan namang uulanin dahil nga sa umiiral na shear line. Simula po ngayong umaga hanggang bukas ng tanghali, mapapansin natin mga around more than 200 or 100 to 200 millimeters of rain inaasahan natin dito sa lalawigan ng Quezon. Samantala yung mga lugar na naka-highlight ng yellow dito sa Kabikulan, ilang bahagi ng Kabikulan, ilang bahagi ng Southern Luzon at maging dito sa may bandang Cagayan, Isabela or rather Isabela at Aurora area, inaasahan po natin yung around 50 to 100 millimeters of rain. Ngayon kung ilang araw na pong umuulan sa mga lugar na nabanggit natin, malaki pa rin po yung banta ng mga pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas, sa mga komunidad na malapit sa mga gilid ng ilog sapagkat ang patuloy na pag-ulan pwedeng magdulot ng pag-apaw ng tubig sa ilog sa kanilang lugar. Or maaari namang yung mapag-ulan sa mga karatig lalawigan ay maging dahilan na kung umapaw yung ilog doon at yung nagkataon yung outflow ay papunta po sa inyong lugar. Kaya dapat maging alerto po tayo. Pagguho ng lupa, lalo-lalo po sa mga areas na malapit sa mga paanan na bundok na kung ilang araw na rin pong nakakaranas sa pag-ulan. Sapagkat any additional rains kung halimbawa 2 to 3 days na pong umuulan sa inyong lugar at magkakaroon pa kahit light to moderate or moderate to heavy rains ay posible nang maging sobrang lambot ng kalupaan at maging sanhi po ng mga biglaang pagguho ng lupa. Samantala, ang mga pag-ulan naman ay inaasahan simula bukas hanggang sa Martes ng hapon or tanghali, mapansin natin ay halos nandito pa rin sa silangang bahagi ng Northern Central Luzon hanggang dito sa may bandang Quezon area. Sa darating naman na Martes ng tanghali hanggang Miyerkules ng tanghali, inaasahan po natin yung mga pag-ulan dito pa rin sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon at maging dito sa lalawigan ng Aurora. So kung mapapansin natin yung pattern, in the next 2 to 3 days, mananatili po halos ang concentration ng pag-ulan dito nga sa silangang bahagi ng Northern and Central Luzon at ilang bahagi ng Southern Luzon area. Kaya mga kababayan po natin dyan, patuloy na mag-monitor sa updates natin sa mga weather advisory patungkol nga sa inaasahang pag-ulan na dulot ng shear line at patuloy ding makipag-ugnayan sa kanilang local na pamahalaan at local disaster risk reduction managing officers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala dahil naman sa umiiral na amihan or northeast monsoon, may mga pagbugso tayo ng hangin inaasahan ngayong araw, nakararaming bahagi ng Luzon, sa Visayas at sa Zamboanga Peninsula. Samantala, bukas naman hanggang sa darating na Martes, asahan natin ang pag-ulan sa nakararaming bahagi ng Luzon. Ang amihan po bukod sa malamig na hangin, may dala rin tong may kalakasang hangin kung kaya't ang epekto naman ito sa mga bahaging karagatan, meron po tayong nakataas na gale warning simula po dito sa dulong hilagang Luzon, from the Batanes, Babuyan Island, all the way patungo dito sa may bandang northern tsaka eastern seaboard ng Catanduanes, ay inaasahan po nating magiging maalon hanggang sa napakaalon. Lahat po ng areas na naka-highlight ng red as much as possible, wag po muna tayong pumalaot dyan, sapagkat yun nga, yung bugso ng amihan, maalong karagatan, bukod pa sa unfavorable weather condition, ay mapanganib po sa mga ilang uri ng sasakyang pandagat. Samantala sa mga lugar naman na walang gale warning, for example, dito nga sa western seaboard ng Northern Central Luzon, dito sa seaboards ng Visayas at maging dito sa bandang eastern seaboard ng Mindanao, asahan po natin na magiging katamtaman hanggang sa maalon ng karagatan. Sa natitirang bahagi, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon. Iba yung pag-iingat po sa mga kababayan nating papalaot dito sa mga lugar na wala pong gale warning. Samantalang susunod nating update sa low pressure area ay ipapalob sa ating public weather forecast na issue naman mamayang alas 4 ng hapon. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa kanilang lahat.